Naghahagis na ng bola para sa kasal ang pamilya Cheng. Bilis, baka mawalan na tayo ng pag-asang maging manugang ng Duke ng Su. Hoy, huwag mong tapakan ang sapatos ko. Bagong gawa pa naman yan. Wala pa nga akong masyadong alam dito. Pero kailangan ko na agad masanay sa kabaliwan ng mga tao noon sa pag-aagawan ng asawa. Gusto ko lang namang maging isang mayamang tamad. Kumain ng tupa at uminom ng alak, hindi ba't masarap yun? HMP. Inay, ang gwapo po talaga ng kuya na to. Pasensya na po, Ginoo. Pagpasensyahan nyo na po ang anak ko. Sana po ay maintindihan nyo. Hey, ayos lang po, walang anuman. Gustong-gusto ko pa namang nakakarinig ng mga ganyang katotohanan. Salamat po, kuya. Heto, hawakan mo to, bata. Maraming salamat po, kuya. Nako, Ginoo, huwag na po. Nakakahiya naman po sa inyo. Bakit ba kayo nagsisiksikan dito? Nasa kanlurang pamilihan kaya ang bilihan ng mga pagkain. Balita ko kasi, ngayong araw daw ay pupunta ang anak na babae ng Duke ng Su sa silangang pamilihan para maghagis ng bola at maghanap ng mapapangasawa. Sinong pamilya kamo? Ang pamilya ng Duke ng Su, si Cheng Yaojin. Tama, ang pamilya ni Duke Cheng. Balita ko, napakahinhin at pino raw ng anak na babae ni Cheng. Tapos sobrang ganda raw niya, sapat para mahiya ang buwan at mga bulaklak. Nakakabighani talaga ang taglay niyang ganda. Tigilan niyo nga ang pagbibiro. Sa tindi ng kapangyarihan at impluwensya ng pamilya Cheng, sigurado akong napakatapang din ng anak nilang babae. Maghahagis ng bola para maghanap ng mapapangasawa. Isa lang itong sugal na umaasa sa tadhana at swerte Ale, nakita nyo na ba talaga ang binibining Cheng na yan? Kung makapagsalita kayo parang totoo Nako, wala akong swerteng makita ng personal ang anak ng Duke. Narinig ko lang din naman sa iba. Sayang naman kung hindi natin panunuurin. Terra. Nandito na ang kalisya ng pamilya Cheng. Nandito na ang binibini ng pamilya Cheng. Binibining Cheng, ako, ang ika-17 anak ng angkan ng Kui mula sa Boleng, ay nagbibigay pugay sa iyo. Binibining Cheng, tingnan mo ako. Isa akong top student sa Imperial Academy. Marunong akong gumawa ng tula. PWE, mga makapalang mukha, pero paano kung sobrang ganda nga niya? Bunso, tignan mo bilis. Yung gwapong iskolar na may dalang karne ng tupa. Ate, hinaan mo nga yung boses mo. Nakakahiya kung may makarinig sa atin. Anak ng sa lakas ng boses na to, baka si binibining Cheng na yan. Hanep, halatang anak nga siya ni Duke Cheng dahil sa boses niyang yan. Diyos ko, nakakagulat naman. Nandito na rin lang tayo. Kailangan kong makita ang totoong mukha niya. Binibining Cheng, Binibining Cheng, Binibining Cheng, panoorin niyo to. Biglang tumahimik ang paligid. Hindi talaga gumagana ang genetics dito sa Tang Dynasty. Para siyang isang diwatang bumaba sa lupa. Binabawi ko na lahat ng sinabi ko kanina. Talo pa ang ganda ng buwan at mga bulaklak. Mukhang nilason yata niya ang mga bulaklak sa sobrang ganda Binibining Cheng, akin ka na lang, pwede ba? Binibining Cheng, mahal na mahal kita. Mga walang kwentang lalaki, para lang sa babaeng tigreng yun, nakalimutan nyo na ang hiya. Hindi pwede, kailangan kong makasagap ng chismis na to. Gusto kong makita kung sinong malas na lalaki ang tatamaan ng bowl ang seda. Sa gabi ng kanilang kasal. Sa sandaling tanggalin niya ang belo. Siguradong epat ang magiging reaksyon ng lalaking yun.
Yinga, bunso, yung may bitbit na karne ng tupa kanina. Ang gwapo-gwapo naman nung iskolar na yun. Ate, hinaan mo nga yung boses mo. Nakakahiya kung may makarinig sa atin sa labas. Kung may gusto tayo, dapat kunin natin ng sapilitan. Itigil ang karwahe. Bababa ako para hulihin siya at gawin kong asawa. Ate, tumigil ka nga sa kalokohan mo. Mga binibini tayo mula sa pamilya ng Duke. Hindi tayo pwedeng mangidnap lang ng inosenteng lalaki. Aray ko, huwag kang manggurat. Hehe, totoo naman kasi eh. Napakagwapo talaga ng iskolar na yun. HMP. Sulit ang chismis na to ngayon. Mula sa pagiging diwata, naging tigresa. Tingnan natin kung sinong minalas ang matatamaan. Masyadong malayo, hindi ko makita ng maayos. Kung masyado namang malapit, baka matamaan pa ko, patay tayo dyan. Kailangan kong humanap ng tagong pwesto na komportable. Mahal na hari, ano sa tingin nyo ang pwestong ito? Ligtas na, tago pa. Nako naman, pag nasa labas tayo, huwag mo na akong tawaging mahal na hari. Tawagin mo na lang akong Erlang. Hay nako, matandang Cheng, sabihin mo nga ang totoo. Ano bang tumatakbo sa isip ng anak mo? Bakit ba kailangan pa niyang mamato ng bola para makahanap ng asawa? Diyos ko, napaka-perpekto ng pwestong to. Sa kaliwa, nakasandal sa tabanjing puno. Sa likod, nakasandal sa mataas na pader. Harang sa hangin at sasalubong sa araw. Napakaganda pa ng view. Hi! Hoy bata, anong ginagawa mo? Naghahanap ka ba ng sakit ng katawan? Kaninong anak ka ba? Bakit hindi pa kita nakikita rito sa Shanghai? Sus, porket gwapo ka, ang yabang mo na. Wala ni isang matino sa mga lalaking mas gwapo sa akin. TSS, pasensya na po, mga boss. Bago lang po kasi ako rito sa Shanghai. Nakita kong maganda ang pwesto rito. Kaya nakiusyoso na rin ako. Hay, ang sarap sa pakiramdam. Sayang nga lang, kulang ng butong pakwan. Kung mayroon lang sana, mas perpekto ang panonood natin ng chismis na to. HMM. Sariwang karne ng tupa rito. Nagkumpulan ng mga lalaking palamunin para lang makapasok sa pamilya Cheng. Wala akong interes makisali sa kalokohang yan. TSS, mga wala talagang mata. Bata, mag-isa ka lang namimili ng karne. Siguradong binata ka pa. Ano? Bakit hindi ka lumapit doon at baka swertihin ka? Sa galing at itsura mong yan. Baka mapasayo ang dalaga ng pamilya Cheng. Swerte, sumpa ka mo. Wala akong sapat na swerte. Hindi ko kayang tanggapin ang labis na pagmamahal ng binibini ng pamilya Cheng. Bata, anong sabi mo? Abat minamaliit mo ang pamilya Cheng. Ang tunay na Ginoo, sa usapan idinadaan, hindi sa sakitan. Mukha lang akong payat, pero ang mga braso kong ito, kayang bumuhat ng libo-libong kilo. Hey, ikaw, kahit 100 pa kayo, kayang-kaya ko kayong patumbahin mag-isa. Ayan na ang golden finger. Totoo ngang may lakas na akong libo-libong kilo. Lolo, ikaw talaga ang swerte ko. Sige, latin mo pa ako. Nasuran na yata ng bait ang batang ito sa takot sa akin. HMM. Wow, sumugod na ang matanda. Si Cheng Yaojin ay isa sa mga pinakamagaling na general ng Tang Dynasty. Pero tumamba sa isang tira lang. Oh. Totoo nga ang lakas ko. HMP, sinabi ko na kasing huwag kang susubok eh. Isang kamay ko lang, kaya nakitang idikit sa lupa. Hihihi. Sino ka ba talaga? Ano ang mga pinaplano mo? Nasa Shanghai tayo, mismong sa paanan ng emperador. Hindi namin palalampasin ang anumang kalokohan mo rito. Aba, matalas din ang dila ng batang ito. Matandang Cheng, ang tanda-tanda mo na.
Pumapatol ka pa sa bata. Hindi ka ba nahihiya? Wow! Hey, Lolo, huwag na kayong magalit. Hindi ko naman minamaliit ang pamilya Cheng. Ang minamaliit ko lang, yung dalaga ng pamilya Cheng. Oh. Ah. Hala, susugod na naman siya. Sino ka ba sa akala mo? Magkamatayan na tayo. Yeah, ah. Matandang Cheng, araw ng kasiyahan sa pamilya nyo ngayon. Guguluhin mo ba talaga ang sarili mong pagdiriwang? Ang swerte lang talaga ng batang ito. Ah, oh, tol. Sa tingin ko pa lang, alam kong madali kang kausap. Mamaya, ililibre kita ng pagkain, kahit gaano pa karami. HMPH. As if naman kailangan ko ng pagkaing baboy mo. Ang galing ko yatang magluto ay walang katapat sa buong mundo. Kung sasabihin kong pangalawa ako, walang maglalakas loob na umangkin sa unang pwesto. Sige na, murahin mo na ako. Kung hindi mo ako mumurahin, paano magle-level up ang skills ko? Ah. Nagsisimula na. Kapag inuwi ko to bilang asawa, hindi ko alam kung sino ang mangingibabaw sa aming dalawa. Sayang lang at pangkatulong ang katawan niya. Binibining Cheng, pansinin mo ako. Mayroon kaming 100 ektaryang lupain, kaya magsitabi kayong lahat. Sige, magagawan kayo. Naway pagpalain ni Buddha kung sino mang malas ang matatamaan niyan. Siya na lang. Syempre, kailangan namang maghanap ng gwapo para sa kapatid ko, di ba? Ibigay mo sa akin ang bola. Huhulihin ko siya. HMP. Heto. Array. Binabati kita, Ginoo. May uuwi mo na ang magandang dilag. Talagang itinadhana kayo ng langit. Bagay na bagay. Matalino ang lalaki, maganda ang babae. Aba, may maipagmamalaki rin pala ang mukha ng lalaking to. Pwede na rin. Pare, binigyan kita ng magandang buhay, ha? Huwag ka nang magpasalamat. Paanong napunta sa akin ang bolang to? Habulin nyo na siya, bilis. Kapag may nakakita na nasa iyo ang bolang yan. Bukas na bukas din, pagtatawanan tayo ng buong Shangen. Buisit na bata ka, tumigil ka dyan. Makikita mo, papatayin kita sa bugbog. Kamahalan ito po. Ha ha ha, tara na, bumalik ka rito. Pangakasama, habulin nyo siya. Kailangang maiuwi nyo pabalik ang ating manugang. Teka. Tumabi kayo. Magsitabi kayo. Parang nagbabagang bakal itong bola ng kasal. Hindi ko rin naman magawang itapon. Manahimik ka. Niloko mo ako, at niloko rin kita. Kaya quits na tayo. Manugang, huwag kang tumakas. Akala nyo ba mahahabol nyo ako? Asa pa kayo? Tingnan ko lang kung saan ka pa makakatakas, manugang. Naku po, ang kahihiyang ito. Ngayon lang ako napahiya ng ganito sa buong buhay ko. Ang loko ang batang to, napakabilis tumakbo. Kapatid, huwag ka nang malungkot. Ako ang huhuli sa scholar na yun para ibalik sa'yo. Ate, bakit kailangan pa siyang hulihin? Hindi ba mas maganda nga ito? Hindi na natin kailangang magpanggap na mag-asawa. Sayang nga lang, ang gwapo pa naman ng scholar na yun. Hay nako, kapatid ko. Lahi ba ng aso ang batang yun? Bakit napakabilis niyang tumakbo? Zuan Cheng, maghanap ka muna ng matataguan. Kami na ni Jijia ang hahabol sa kanya. Kailangan nating mahuli ang buwisit na batang yan ngayon. Ay ito. Paano papasok ang isang kagalang-galang na duke sa ganitong lugar?
Dito tumakbo ang manugang. Bilis, habulin nyo. Hay salamat, nakatakas din sa wakas. Kayong dalawang matatanda, ang tatanda nyo na. Bakit ba kayo nakikitakbo? Tingnan nyo nga, pagod na kayo. Sabi nyo pa bubugbugin nyo ako hanggang mamatay. Tingnan mo, bakit ka ba nagmamadali? Maganda naman ang pamilya at pangangatawan ni Binibining Cheng. Halatang kaya niyang magkaanak ng marami. Hay nako. Pakikipagpatayan ako sa'yo. Akala nyo ba sapat ng pakuluan at ihawin ang karne ng tupa para kainin? Mali. Tadhana ang nagtagpo sa atin. Tara na, Lao Cheng. Tikman natin ang luto ng batang master chef na to. Ayaw niya, kaya ibibigay ko na lang sa'yo. Oo nga. Ang tigas talaga ng mukha ng taong to. Kapag binibigyan, ayaw, tapos kapag hindi, nangaagaw. Tara, ililibre ko kayo ng masarap na pagkain. Ayan na ang nakakakilig na pakiramdam. Ayos na rin kahit papuri lang. Yung galing ko sa pagluluto, pang Diyos na ang level. Tara, bilis. Baka maabyutan pa tayo ng mga tauhan ng pamilya Cheng. Huwag niyo akong sisisihin kung iwan ko kayo, kalma lang. Ngayong araw, ipapatikim ko sa inyo kung ano ang pinakamasarap na pagkain. Ano bang merong makakain? Bilisan mo nang maghanda, mamamatay na ko sa gutom. May masama yatang binabalak ang lokong to, bakit ba siya palihim nang umingiti?